Nasa ating po linya ngayon ang isa sa mga nagpetisyon para po sa hindi muna pagpapatupad ng deadline sa consolidation sa panig po ng mga mananakay. Si Ginoong Toix Serna. Kausapin po Ginang, natin ng... Ginang. Ha? Apo, I'm sorry. I'm sorry po. Sorry po. Ginang Opo. Toix. Opo. Si Ma'am Toix Serna ng grupong Commute. Opo. Magandang umaga po, ma'am. Magandang umaga po, Sir Ted, DJ Chacha. Yes. Opo. Ma'am, bagamat ang panalangin nga po ninyo at ng ibang grupo na dinggin ng Supreme Court ang inyo pong prayer and petition, kung sakasakali pong walang aksyon dito ang Korte Suprema at inyo po siguro napakinggan na ang mariin na paninindigan po ng DOTR na wala ng extension, ano ang balak po ng mga commuters dito? Sa ngayon po, talagang umaasa kami na sana magbago pa ang isip ng gobyerno, Kasi talagang tulad ng sinasabi niyo po, 70% malaking kawalan po 'yun, ng options ng commuters. Mawawalan po kami ng masasakyan sa January 1. Siguro naman, 'di ba, parang hindi magandang 'yan ang sasalubong sa aming mga mananakay, mga workers, mga estudyante. In January 2024, wala kaming masakyan. Malaking impact po nito sa ekonomiya at dahil kabawasan din po ito sa activities, dahil hirap na hirap yung mga tao. So tingin natin sana pa rin, umaasa pa rin kami na magbabago ang posisyon ng gobyerno dito at sana nga ang Supreme Court ay panigan po tayo sa ating petition. Yun po, sir. Oo, yung nga po, panalangin, prayers, and paghihikayat, pagsusumamo. Pero maliban po doon, wala na ho ba kayong naiisip na anuman pong pagkilos o sabihin na po natin ng pagpapahayag ng inyo pong saloobin, damdamin at pangamba sa pamagitan po ng ilang pong mga aksyon para tumawag ng pansin, halimbawa po sa Korte Suprema? For sure po, meron niyang mga aksyon na mangyayari. Hindi tingin natin kapag nakita natin yung epekto nito, nang hindi inaaksyonan by December 31, and then January 2024, kitang-kita yung impact. Talaga namang tingin natin marami ang sasali na, Sasali na. Sa ngayon ang commuters kasi nakikita naman natin na talagang ang dami nilang iniisip So kaya itong commute na ang, 'di ba, busy sa trabaho, maraming inaasikaso. That's why we are not as organized maybe as other groups because we are very busy with our Opo. very difficult lives na. So definitely magkakaroon niya ng pag-aalsa kumbaga. Nag-uusap-usap na yung mga grupong apektado dito So I'm sure itong mga conversations na to will lead to more organized action. Dahil mararamdaman talaga. Ngayon pa lang nararamdaman na kulang yung public transport supply natin. How much more with 70% na kabawasan. Opo. Opo. Sige po, at sana nga din po yung ating ilang po ng mga halal ng bayan na supposed to be kumakatawan sa hanay po ng mga halimbawa mga jeepney drivers, right? Meron tayong mga kinatawan diyan sa Kongreso. Sila din po ang sumama dito po sa mga panawagan na ito. Ang sa inyo ho naman, ma'am, ay ipahinto muna ang pagpapatupad po ng consolidation, and then after that, ano pong gusto niyo mangyari? Ang gusto naming mangyari, sir, is sapat na public transport supply, hindi bago. Parang ang pinaka-primary concern kasi ng mga mananakay ay may masakyan. I mean, hindi namin kailangan ng bago. Ngayon pa lang ang haba-haba na ng pila, So ang dapat mangyari para sa amin ay repasuhin talaga, i-review itong PUV modernization. Kapalpakan ito ng previous administration. Sana yung
kasalukuyang gobyerno, makita nila na baka dapat naman nating pag-isipan ulit. Kapalpakan ito ng Duterte administration eh. Kaya hindi namin maintindihan bakit obligasyon pa rin ng current administration ito. So we're very concerned, and we think that there's a way to review this program para yung totoo, yung tinatawag nilang just transition at totoong pagbabago sa sistema ng pagbibigay serbisyo para sa mga mananakay, ano. Hindi yung very superficial eh. Kailangan lang bago yung sasakyan pero hindi naman sapat. Opo. At ma'am, sa ngayon ho ba, habang abala nga tayo, sabi ho ninyo, may kanya-kanyang buhay tayo ngayon. Kasi parang hindi pa natin, kasi nga, holiday season, so baka hindi pa natin na-absorb itong paparating na problemang ito. But meantime, ano po naman ang inyong maaaring tugon dito po sa sinasabi ng gobyerno na huwag kayong mag-alala kasi meron naman libreng sakay. Huwag kayong mag-alala dahil meron naman ibibigay sa inyo na maaari nyong sakyan ng mga truck, mga bus na ibibigay ng gobyerno. Opo, yun nga yung pinagtataka namin dahil yung tinatawag nilang parang sa sakuna, di ba? Nagpi-prepositioning sila, no? Pag may parating na bagyo. Pero ang hindi namin maintindihan, silang bulot ng sakuna. Sila yung, pwede na nilang i-prevent yun eh. Huwag na lang nilang gawin para hindi magkakaroon ng supply shortage. Para hindi na rin gumastos ang gobyerno. Ang dami nilang aabalahin eh. Ang local governments ay inaasahan nila na bibigay ng libreng sakay, di ba? Gastos ulit yun sa gobyerno, di ba? Parang sandali. bago nyo gawin yan, baka pwede namang, hindi na lang natin i-cause yung harm that we're going to do anyway because of this consolidation deadline, di ba? So yun po yung hindi namin maintindihan. Yun po, sir. Opo, sige. May tanong lang po si Chacha. Yes. Ma'am Toix, kayo po mismo Yes ay po. commuter, ano? Yes po. Yes, Oo. ma'am. So, nung transport strike, lalo na po nung bago po magpasko, naranasan nyo rin po mismo yung hirap ng pagsakay. Yes, ma'am. Actually, yun nga, yung nakikita natin sa news na yung sobrang traffic sa mga expressway, hindi po yun isolated case, no? Kasama yun sa problema ng deficient public transport system natin. Kasi sa totoo lang, kung meron tayong sapat na supply ng public transport, hindi kailangan gamitin pang-araw-araw ang mga kotse ng mga tao, di ba? So, ang nangyayari, people are using it daily because there's not enough public transport supply, no? So, yun ang dapat sana maintindihan ng kahit ilang expressway ang ilalagay natin dyan, kahit na, ang problema ay nandyan pa rin kung walang sapat na public transport supply. In fact, sa aming pag-aaral nga po, nung nagsimula itong PUP modernization ng 2017, dahil hindi na nagbibigay ng bagong prangkisa ang gobyerno, at so hindi na nagdagdag ng supply, no, since 2017. Samantala, dumadami yung populasyon natin. Ang nangyari ay talagang dumami ang newly registered private cars. Private cars pa lang yan, hindi pa kasama yung motorsiklo. From 2017 to 2022, there's additional 270,000 newly registered vehicles sa LTO na private cars, no. So, kung ang objective nitong programang to ay bawasan yung carbon emissions dahil mataas daw ang contribution ng jeepneys, yung kabawasan ng carbon emissions dahil meron na tayong 9,000 modern vehicles kuno ay nahigitan naman ng 270,000 na newly registered private cars. Talagang palpak yung programa, palpak talaga. Kailangan tanggapin ng gobyerno na palpak ito, pag-isipan ulit at isentro nila sa commuter. Isentro nila kung ano ba talaga ang dapat objective nitong programa at yun ay bigyan ng sapat na masakyan ang mga commuters. Oo, kumbaga nga nagtanggal ka ng ilang libong sinasabi mong mausok na jeepney, pero yung dagdag ho ng mga sasakyan naman na pribado, padagsa ng padagsa.
Ma'am Toix, kami po'y makikipag-ugnayan sa inyo bago matapos ang taon para lang humalaman in case may mga pagkilos kayo. But meantime, let me just ask you, kasi ito'y paparating din, no, na baka harapin nating lahat eventually na issue na naman. Meron pong sinasabi, ito pong pinag-aaralan daw under PPP project ng gobyerno na pagtatayo ng North Integrated Transport System Terminal. Naalala ho ninyo, di ba gustong ilipat yan dati sa Bukawi, itong mga terminal ng bus, no? Pero hindi yun nasunod kasi nga umalma ang mga commuters at maging mga operators dahil nga sa mas mahirap sa pagsakay, mas malayo, inconvenience, etc. Ngayon ho pala, may binabalak na naman ng gobyerno na ilayo sa Metro Manila ito pong mga terminal ng bus at pag-iisahin na lang daw ho. Kayo ba'y nakukonsulta na ho dito? Kasi sinasabi dito, may mga pag-aaral na daw ho yung PPP Center dito. Ay, hindi pa kami nakasama sa mga consultations na yan, Sir Ted. Pero yun nga, ang aming posisyon yan noon pa man ay kung ito ay dadagdag sa gastusin, no, ng commuter, tutol po kami dyan. Kung dadagdag ng transfers, tutol po kami dyan. Yan nga yung aming inirereklamo ngayon. Parang, for example, dati, diretsang Quiapo from, let's say, Philcoa, or Fairview, yung nasasakyan ngayon. May iilan dyan, kailangan bumaba ka na ng Quezon Ave. No, so nagdadalawang transfers pa, dagdag pa ng transfer, dagdag pamasahe. So kailangan kasama yan sa pag-isipan ng gobyerno. Kailangan nakasentro sa commuter, kung ano yung conveniente sa commuter. Sa ngayon kasi parang kung ano yata yung magandang negosyo ang nangyayari. So problema talaga yan, Sir Ted. So we also want to be consulted there. We hope our position can be considered. Opo, sige po. So sa takdang panahon din siguro pag-uusapan natin to pag lumantad na itong PPP Center na aming tinatawagan para magbigay sa atin ng informasyon. Ngayon pa lang kasi baka na naman tayo magulat dito at ito'y agad na ipatutupad ng wala namang connectivity doon sa kanilang itatayo na isang terminal central. Ano po, para sa mga bus na bumabiyahe po papasok at palabas na Metro Manila. Ma'am Toix, salamat po na marami, ma'am. Maraming salamat po, Sir Ted, DJ Chacha. Thank you. Good morning po. Mabuhay ang inyong hanay. Sige, Ma'am Toix Serna. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.